Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ay si Ginoong Michael Saylor ay nakikita daw po niya na ang geopolitical clash na nagaganap ngayon ay magdudulot daw po ito ng boost or paglago sa presyo ni Bitcoin. Yan, sa mga hindi po nakakakilala kay Ginoong Michael Saylor ay isa po siyang Bitcoin maximalist. Siya na rin po ang nagmamay-ari sa napakalaking financial institution na MicroStrategy, kung saan ay yung kanyang kumpanya na ito ay malaki po ang kanilang investment dito kay Bitcoin. Kaya yan, bilang isang Bitcoin maximalist ay syempre lahat ng kanyang nakikita rito kay Bitcoin ay lahat ng kanyang pananaw dito ay positibo. Ayan, siya naman po yung kabaliktaran ni Ginoong Peter Schiff. Ayan, si Ginoong Peter Schiff ay Bitcoin critic naman po siya. Yung lahat ng kanyang nakikita dito kay Bitcoin ay laging hindi maganda. Pero itong si Michael Saylor ay yan naman po, maganda po yung laging positibo yung kanyang pananaw dito kay Bitcoin. At ayan na nga, meron po tayo na content na kahapon na ang dahilan kung bakit bumabagsak ang buong crypto market ay yung geopolitical tension na ito, or yung nag-uumpisang nag-uumpisa na giyera sa pagitan po ng bansang Iran at saka Israel. Ayan, nag-uumpisa na po silang magbakbakan. Kaya yan po yung posibleng dahilan kung bakit bumabagsak ang Bitcoin at syempre ang buong crypto market. Hindi lamang po si Bitcoin. Pero pagdating po rito sa pananaw ni Ginoong Michael Saylor ay ito raw po ay magdudulot sa paglago ni Bitcoin. Kaya meron po siyang paliwanag kung yan po ang ating aalamin dito. Pero ayan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. At ayan, sabi rito ay MicroStrategy co-founder Michael Saylor has expressed his optimism on Bitcoin prices despite the current geopolitical tensions. Ayan. Naglabas po ng pahayag itong si Ginoong Michael Saylor, ang co-founder ng MicroStrategy. Ayan, at yung kanyang inilabas na pahayag rito ay isa po itong positive optimism. Gaya ng sinabi ko kanina ay positibo, nananatiling positibo ang kanyang pananaw dito kay Bitcoin. Ayan, kahit na nagkakaroon na ng geopolitical tension na mukhang magkakaroon po talaga ng impact ito sa buong mundo kung pag nangyari ito. Kasi ang bansang Israel at saka bansang Iran ay malalaki pong mga bansa yan. Yan, hindi po tulad ng mga maliliit na mga bansa na kapag nagkagera yung mga maliliit na bansa ay ayos lang. Pero kung pag yung mga malalaking bansa ang nagkaroon ng giyera, ay talagang damay po talaga. Maraming madadamay dyan. Yan, maski sabihin natin dito sa Pilipinas ay napakalayo tayo sa bansang Iran at saka Israel. At kung iniisip natin na hindi tayo madadamay dyan ay ayan, nagkakamali po tayo. Madadamay po tayo dyan. Tulad na lamang yung bansang Russia at saka Ukraine. Ayan, layo po ng Pilipinas dyan. Pero ayan, meron po tayong ayan, may impact po yan. Particular po sa ating ekonomiya. Kaya hindi po maganda yan. In a post on platform X, he expressed that chaos is good for Bitcoin. Ayan. Gamit po yung kanyang X account. Ito po yung dating Twitter. Ay dito po niya inilabas yung kanyang pahayag na sinabi niya ay chaos is good for Bitcoin. Ayan, ibig sabihin ay yung mga digmaan o yung mga kaganapan na katulad nito na geopolitical tension na yan, katulad ng nangyayari ngayon, ay maganda raw po ito para kay Bitcoin. Ayan, ibig sabihin ay ito raw yung magdudulot ng paglago or pag-angat ng presyo nito. The comments have, however, a bit contrary to the price movement in the entire crypto market. Yun nga lang,
at yung kanyang komento rito o yung kanyang inilabas na komento ay kontra po sa nagaganap or nararanas or ipinapakitang price action ni Bitcoin or syempre ang buong crypto market. Ayan. Na technical analysis na po natin kanina itong si Bitcoin. Kaya kung pag hindi po nyo napapanood yung aking analysis kanina, ay panoorin na rin po ninyo. Ayan, sapagkat ito na po ay nakakaranas ng downtrend or pagbagsak sa kanyang presyo. Pero sa tingin ko ay yung point po siguro dito ni Ginoong Michael Saylor ay hindi po immediate or hindi po agad-agad. Yan, sa tingin ko yung point niya rito ay syempre ito rin ay kung ito ay yan, parang delayed yung magiging impact nito. Syempre kapag nag-uumpisa pa lang yung gera, yan, or yung geopolitical tension na ito, ay talagang babagsak po yan kasi dulot po yan, magdudulot po yan ng FUD. Yan, yung tinatawag na yung FUD, yung Fear, Uncertainty, and Doubt. Magdudulot po yan ng FUD. Kaya babagsak po siya. Pero hindi po magtatagal ay ayan, mapapansin siguro ng mga tao na ayan, yung pinaka-safe or pinakaligtas na storage ng kanilang mga asset ay dito sa mga cryptocurrencies. At saka ayan, diyan po nila siguro i-store at yan ang magdudulot ng demand sa crypto market at tatas ito. Kaya yan po ay base lamang sa aking pag-unawa dito sa inilabas na pahayag ni Ginoong Michael Saylor kung bakit niya nasabi na chaos is good for Bitcoin. Michael Saylor positive on Bitcoin. Ayan. Positibo talaga ang kanyang pananaw dito kay Bitcoin. Ganyan po talaga kapag ang isang tao ay tinatawag na Bitcoin maximalist. Ayan, buong buo yung kanilang pagtitiwala sa pag-i-invest kay Bitcoin. Ayan, walang pagdududa. Maski maliit lamang yan na pagdududa ay wala. Talagang buong buo yung kanilang pagtitiwala. Cryptocurrency prices, which include Bitcoin and Ethereum, have experienced a substantial decline following the Israeli military's announcement that Iran has launched dozens of drones into Israeli territory. Kaya yan, mismong ang military ng bansang Israel ang naglabas ng kanilang announcement na sumusugod na ang bansang Iran sa kanila gamit ang kanilang napakaraming drones. At mukhang ito ay papasok na sa teritoryo ng bansang Israel. At dahil dyan ay parang dyan na rin po sumabay yung pagbagsak ng presyo ng mga cryptocurrencies, at kasama po dyan sina Bitcoin at saka si Ethereum. Yan, marami po sigurong mga investors ng bansang Israel at saka Iran. Yan, marami po sigurong mga investor ng cryptocurrencies dito. Kaya yan, sila po yung parang nagpagalaw sa buong crypto market. Current geopolitical unrest. The most recent drone strike by Iran is an act of reprisal against Israel. According to Defense Minister Yoav Gallant, Israel is closely monitoring a planned attack against it by Iran and its partners in the region, suggesting that the government is prepared for a direct strike from Iran. Ayan, naghahanda na po talaga sila. Talagang naghahanda na po yung dalawang bansa na ito para sa isang matinding bakbakan. Ayan, at ito nga, sabi nga rito ay itong ang bansang Israel ay talagang parang alam na nila na ang bansang Iran ay aatake na talaga. Sila ay magdudulot ng direct strike dito sa bansang Israel. Kaya dahil dyan ay talagang pinaghahandaan po nila talaga ito ng matindi. In the past day, the meme coin market fell 18% as a result of liquidations from larger crypto assets. The persistent volatility of the digital assets is leading to sell-off as investors become wary of market patterns due to macroeconomic concerns.
Yan ang buong crypto market, particular po yung mga mas lalong-lalo na yung mga meme coin. Sila po yung talagang matinding naapektuhan rito sa price decline na ito or pagbagsak sa presyo. Ayan, kumpara sa mga established na mga crypto assets or cryptocurrencies. Ayan, ganyan po talaga yung mga meme coin kumpara sa mga altcoins. Ayan, mas matindi po yung volatility ng meme coin. Kaya sila po yung talagang mas naapektuhan dito sa pagbagsak. Pero pagdating naman po sa pag-angat ay mas malaki naman po yung gain or pwedeng ibigay na kita ng mga meme coin kasi mas matindi po talaga ang kanilang volatility. Meme coins tank alongside Bitcoin. Contrary to Michael Saylor's belief, Bitcoin is currently falling sharply. Alongside that, even meme coins have taken a hit. Kaya ayan, mas okay pa kay Bitcoin kasi hindi naman po gaanong malaki yung kanyang binagsak. Ayan, yan po yung kanyang binagsak dito kumpara sa mga meme coin katulad nitong si Shiba Inu. Ayan, mas malaki yung kanyang mga nabuong mga bearish candlestick at malapit na po siyang umabot dito. Yung kanyang karayom ay halos inabot po niya yung sunod na major support line natin dito. Samantala kay Bitcoin ay ayan, ganun na rin po pala, pareho na rin. Pero may mga ibang mga meme coin na talagang mas matindi po talaga yung kanilang binagsak sa presyo. Even while monthly gains have been greatly offset by losses, the impending Bitcoin halving will bring some relief. Ayan. Kahit daw na maraming mga natalo ngayon o yung mga nanalo, yung mga gains, yung ibinigay, yung mga kinita natin na gain, yan nitong mga nakalipas na buwan ay nawala. Yan, or nagkaroon ng offset dulot ng mga losses na or pagbagsak sa presyo ng crypto market, ay inaasahan po ng karamihan na makakabangon na rin po tayo or yung ating losses na ito ay magiging gain na rin po pagsapit po ng Bitcoin halving event. At ayan po ay inaasahan po natin na magaganap pagsapit po ng April 19 or April 20. Kaya ayan, kung napanood po ninyo yung aking mga technical analysis kanina ay ayan, posible pong yan, yung mga support line ngayon, mga major support line ay dyan po sila tatalbog at makaka-recover po sila. Kaya ayan, malamang po ay ganyan po yung inaasahan ng karamihan na mangyayari. Kaya maging ako ay ganyan na rin po yung aking analysis, yung aking yan, inaasahan na posibleng mangyari sa mga susunod na araw. At yan, mukhang yung ating Bitcoin halving event na ito ay ito yung parang magbibigay sa atin ng pag-asa. Yan, or nagbibigay sa atin ng pag-asa. Due to the geopolitical unrest, investors are withdrawing money from riskier investments. Kaya yan, dulot po ng geopolitical na ito. Ayan, tension sa pagitan po ng dalawang bansa na nag-uumpisa na po sa isang matinding bakbakan. Ay yung mga investors ay nag-uumpisa na daw pong mag-withdraw ng kanilang pera sa mga risky na mga investments. The US tax deadline is another significant element contributing to the downward trend. Yan, isa na rin po itong nakadagdag. Maliban po sa geopolitical unrest na ito, ay nakadagdag na rin ang US tax deadline na ito sa pagbagsak ng buong crypto market. Kaya yan pong muli si Ginoong Michael Saylor na isang Bitcoin maximalist, kung saan ayon po sa kanyang pananaw ay isa raw pong magandang pangyayari ang geopolitical clash na ito or tension sa pagitan po ng bansang Israel at Iran, sapagkat magdudulot daw po ito ng boost
or paglago sa presyo ni Bitcoin. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panonood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.